Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo ay narito na sa ikatlong linggo ng Enero na kung saan ay ating ipinagdiriwang ang kampistahan ng Santo Niño. Ito ay kinikilala ng Batikan o ng Roma na dahil tayo ang pinakakristyanong bansa ng Southeast Asia. Kaya tayo ay binigyan ng special permit na bawat ikatlong linggo ng Enero, ito ay maaari nating gamitin upang ipagdiriwang ang kapistahan ng Santo Niño. Sa mga kapatid, simple ang simula dito, ngunit napakalaki ang bunga dito. Ano ibig po sabihin? Ang pag-usapan natin dito ay regalo o biyaya. Una sa lahat, ang imahe ng Santo Niño ay dala-dala ni Magellan, yun pong umikot sa mundo upang tuklasin ang kayamanan ng mundo na sinasabi po nila naghanap daw ng spices o mga rekado. Pero sa tingin ko, ang kanilang hinahanap ay kung paano palawakin ang Espanya at kamkamin ang mga kayamanan. So mga kapatid, ang imahe ng Santo Niño ay ibinigay bilang regalo ni Reyna Juana na asawa ni Haring Felipe, na kung saan doon nagmumula ang pangalan ng Pilipinas dahil kay Haring Felipe. At ang imahe ng Santo Niño ito, habang dala-dala ni Magellan, ito ay ibinigay bilang regalo sa mag-asawang Haring Humabon nung tinanggap nila ang Katolisismo at sila po ay nagpabinyag. At doon nagsisimula ang ating pagkakatoliko at ang ating pagkakristyano bilang bansang Pilipinas. So kung titingnan po natin mabuti, ang regalo na nagsisimula sa isang imahe ng Santo Niño ay nagbunga ng marami at malawak dahil tayong mga Pinoy ngayon ay kumikilala kay Kristo bilang ating Panginoon. Kung nagkataon, kung hindi sila nakarating sa ating bansa, maaring ngayon tayo ay hindi kumikilala kay Kristo at maaring iba ang ating relihiyon. Sa mga kapatid, tamang-tama na sa taong ito ay ipagdiriwang natin ang anibersaryo ng ika-500 taon pagkatapos nung tayo ay nagsimula na magiging Kristiyano. At alam po natin na ang tema ng ating pagdiriwang is Gifted the Gift. Totoo nga naman, kung tayong mga Pilipino bilang bansa ay nabiyayaan ng pananampalataya, isang pananampalatayang totoo at pananampalataya kay Kristo, ang ating katanungan, ano ang ginagawa natin sa biyayang ito? So mga kapatid, nais ko pong bigyang pansin ang mensahe ng ating ebanghelyo mula kay San Marcos. Noong panahong iyon, nung nandoon ang ating Panginoong Hesus, may mga magulang na dinala o bitbit ang kanilang mga anak at inilapit nila sa Panginoon upang ito ay kanyang basbasan. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga apostol at sila ay pinagtabuyan. Siguro nga po, naingayan ang mga apostol, kaya sila ay pinagwikaan. So mga kapatid, dito ipinakita sa atin, una sa lahat, na nagalit ang ating Panginoon. Bakit? Dahil ang kaharian ng Diyos ay nagpapahalaga sa lahat, lalo na sa mga kabataan. At kung ating itatanong bakit, dahil alam po natin
na bawat isa sa atin, katulad ng ating Panginoong Hesus, ay dumaan tayo sa pagkabata. At dito naisabihin ng ating Panginoon na dapat natin matutunan ang tamang bagay at tamang gawain, na dapat pahalagahan ang mga bata dahil po the child development is very, very important. At kung titingnan natin ang ating bayang Pilipinas, di ba, nagre-reklamo tayo, bakit maraming korupsyon? Bakit maraming mga taong makasarili? Bakit maraming mga tao, they are full of greed and no satisfaction whatsoever? That they have the tendency to keep things to themselves and they do not share to others. Kaya po, bihira sa mga Pilipino, sa atin, na magboboluntaryo, hindi ko naman nila lahat, bihira sa atin ang tinatawag na social consciousness. Palagi nating mararanasan na ang mga tao, lalo na ang ating mga politiko, ay palagi lamang inuuna ang sarili. Kaya po, kawawa ang ating bayan. Siguro nga po, kung balikan natin, maaring sa kanilang kabataan, mali ang kanilang natututunan. Dahil kung anuman, ulitin ko po, kung anuman ang matututunan ng mga kabataan, maaring ito ay daladala nila hanggang kamatayan. Totoo nga naman, There are so many parents who care for their children, but the problem is, their love is only for their children. They do not care the other children. Meaning to say, charity begins at home, pero it ends also in the home. Which is, kung titingnan natin, ayon kay Kristo, maling-mali na pag-unawa ito. Dahil kung ang bata ay matutong kumilala sa kapwa at matuto siyang maging bukas at mapagbigay, maaring sa kanyang paglaki at ang paglaki ng iba ay maaring matutunan nila ang tunay na pagmamahal at pagmamahalan. Sa mga kapatid, a child is always important, and especially to give a child growth o paglaki, hindi lamang po sa physical, kundi lalong-lalo na sa paghubog sa kanilang pagkatao. Maalala ko nga ang isang kwento. May isang tao, dahil nga po maling-mali ang kanyang ginawa at marami siyang krimen na gawa, siya po ay pinarusahan ng kamatayan. And while he was on his way to his execution, dahil yung lugar na yon ay may death penalty, sinabihan siya kung meron ba siyang sasabihin bago siya dalhin sa kanyang kamatayan o sa kaparusahan na kamatayan. Alam nyo, lumingon siya at tiningnan niya ang kanyang nanay. At sinabi niya, Mama, kung meron man akong taong pagsisisihin, walang iba kundi ikaw. Dahil kung sinabihan mo ako nung maliit pa ako na mali at masama ang pagnanakaw, sana hindi ako natutong gumawa ng krimen. Kung nalaman ko lang, Mama, kung tinuruan mo ako na masama pala ang makipag-away sa kapwa bata, siguro nga po hindi ako hahantong sa kamatayang ito. So mga kapatid, if we try to realize it, a child is always a gift to the parents. A child is a gift to the family.
a child is a gift to the society. At alam po natin ang kasabihan, a song is not a song unless it is sung. Or a person is not a person unless he will live as a human being. As well as a gift is not a gift unless it is given away. So my dear friends, sa ating pong pagdinilay nitong kapistahan ng Santo Niño, isipin nating mabuti na tayo ay naging Katoliko at tayo ay Kristiyano dahil mahal tayo ng Diyos at tayo ay Kanyang biniyayaan ng katotohanan tungkol kay Kristo at sa Kanyang kaharian. So ang tanong, pagkatapos po ng 500 taon, ano ang ginagawa natin sa ating biyayang natanggap mula sa Diyos? Tayo ho ba ay simula ng pagbabago? Tayo ho ba ay natutong maging regalo sa kapwa-tao? Tayo ho ba ay natutong magbahagi katulad ng ginawa ng Diyos sa atin bilang bansa na ibinahagi niya ang kanyang sarili sa mundo at siya'y nagiging bata upang tayo ay turuan na lumaki at tayo ay turuan sa tamang pag-uugali at tamang panggawi. So mga kapatid, ang lahat ng ito ay muli ibinigay ng Diyos sa atin bilang pagkakataon na sa ating pagtitig kay Santo Niño, makikita natin ang ating sarili. Tayo ho ba ay lumalago sa ating pagmamahalan at sa ating pagiging biyaya ng Diyos sa kapwa-tao? Sa mga kapatid, sana ang kapistahan ito ay magturo sa atin ng bagong aral at lalong-lalo na tayong mga Pilipino ay magiging totoong biyaya sa kapwa-tao kahit nasaan man tayo sa mundo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.